Advisor Hermogenes Esperon Jr. at National Telecommunications Commissioner NTC na pag-block sa access ng 28 website gamit ang anti-terror law. Tignan natin ang mga dokumento at mga batas. Isa na namang Rappler reporter. Let's do this. Kung titignan niyo ang sulat ni Esperon sa NTC, wala siyang ginamit na batas kundi ang anti-terror law at walang specific provision. Nilagay lang niya ang mga resolution na nagde-designate sa CPP, sa NPA at sa NDF bilang mga terorista. Sa kanya sinabi na ang mga website ito ay affiliated o sumusuporta sa mga grupong dinesignate nila bilang terorista. Pero pwede ba yun? Ito ang Section 25 ng Anti-Terror Law. Ang paragraph na ito nagbibigay kapangyarihan sa Anti-Terror Council na mag-designate ng tao base lamang sa kanilang determinasyon. Kapag binasa mo ang buong Section 25, itong paragraph lang na ito ang nagsasabi kung anong epekto ng designation. Ang nakalagay lang, freezing of assets. Wala kahit saan nakalagay na pwede kang mag-block ng website. Hindi ko maintindihan kung anong kinukuda mo, Lian. Ang problema dito ay hindi yung batas. Ang problema dito, ikaw ay hindi mo maintindihan na ang isang website ay isang asset. Isang asset ng isang tao o ng isang kumpanya. I'll give you a very close example. Kunwari ang Rappler. You are an online news agency. Wala kayong TV, wala kayong radio, wala kayong publication. Nagkakaroon kayo ng following, ng ads, at ng revenue dahil sa inyong website. Dahil sa inyong mga online pages. Hindi nyo ba asset ang Rappler website? Kung asset nyo ang website nyo, that means ang mga terorista ay asset din nila ang mga website nila. That means Anti-Terrorism Council blocking the website of these terrorist groups means freezing their assets. That means, Lian, you don't understand what you are reporting. Actually, isa sa nakakatawa sa'yo is this. Ano nga ba itong estate tax na paulit-ulit sinasabi ni Manila Mayor Isko Moreno at nakahanap pa siya ng backup sa COMELEC debate mula sa halos lahat ng kandidato? Google nyo, GR 120880. So, minention mo na ang 120880. Pinag-google mo pa kami. Then, you will ask us, Unang tanong doon, nagbayad na ba sila kahit ni isang kusing sa 23 billion pesos? yun yung nakakatawa, Lian. Kung binabasa at iniintindi mo sana ng maayos ang mga sources mo, malalaman mo ang sagot sa tanong mo na may na-levy ng mga properties to satisfy the alleged estate tax. Ano daw masasabi ko sa article na to ng GMA? Ready na ba kayo? Let's do this! So, tinodo na nga ng GMA ang kanilang kakupalan sa kanilang pagbabalita. Sabi nila dito, Ferdinand Marcos Jr., whose dictator father and namesake plundered and brutalized the Philippines, has reached the end of a decades-long campaign to rehabilitate the family brand, the presidency. Verify ko kung totoo nga ba to kasi hindi ako makapaniwala. I can't believe that GMA became this low. At nung tinignan ko sa mismong website nila, totoo nga. Nakakasuka, GMA. Next time, magpakatotoo kayo kung ano ba talaga yung gusto nyong gawin. Ang problema dito ay pinipresent nyo bilang isang balita ang isang editorial. Pinipresent nyo na balita ang mga opinion nyo. Tinignan ko sa website at nakalagay siya sa news. Hindi talaga ako makapaniwala, GMA. Ang isang balita o ang isang news article, ang purpose nito is to plainly report facts that are verifiable. Meanwhile, editorials include and promote opinions to stimulate the public's perception about the given topic through the lens of the publication. Mula pa bata, GMA, tinuturuan na kami kung anong pagkakaiba ng balita sa editorial. Ang malaking pagkakamali nyo ay iniisip nyong bobo ang mga Pilipino. Iniisip nyo na may kapangyarihan pa rin kayo na gawing bulag ang mga tao. Ginagawa nyong katatawanan ang jurnalismo. Kaya nawawalan ng tiwala sa inyo mga Pilipino dahil sa mga balitang katulad nito.
Ngayon magtataka kayo kung bakit pabawas na ng pabawas ang may tiwala sa mga mainstream media? Kasi hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo ng tama. Ang tanong, kami ba ang gustong maging mga journalist? O kayo ang gustong maging vlogger? Kasi sa nakikita ko, kaya kayo nati-threaten sa mga vlogger kasi kayo ang gustong kumimpitensya sa amin. Kasalanan ba namin kung hindi kontento sa trabaho nyo ang mga tao? Kasalanan ba namin kung niloloko nyo ang mamamayang Pilipino? Magpakatotoo kayo, GMA. Gusto nyo ba talaga maging news agency? O gusto nyo maging vlogger na katulad namin? Huwag na kayong magtago dyan sa GMA News nyo. Gawin nyo yung GMA Vlogs. Malay nyo kahit papano ay bumalik yung tiwala ng mga tao sa inyo dahil nagpapakatotoo kayo sa gusto nyong gawin. Hindi nyo gustong magbalita, gusto nyong mag-impluwensya.